Guys, welcome back sa ating YouTube channel mga katropa. Nandito na naman tayo sa Kabali Mo Ko Usapang Business, Buhay OFW. So ngayong araw na to mga katropa, pag-usapan lang natin, may ginto pa sa likod ng mga nguso ng baboy. Yan, may makukuha pa ba tayo dito? May hita pa ba tayo? May mapapala pa ba tayo sa piggery business ngayong 2026? So, kumusta kayo mga kabady natin, mga katropa? Marami sa atin ang nangangarap sa pagsisimula ng negosyong ito. Yung tipong sigurado na tayo na gusto na talaga nating mag-alaga at gusto na nating bumili ng mga piglets. At sa pagdating naman sa pagkain, nag-iisip tayo ano ba yung mga gusto nating bilhin at dapat ipakain sa ating mga alaga. At syempre, hindi mawawala mga katropa yung usapan ng mga Pilipino, lalong-lalo na ano ba yung pwedeng gawin sa mga baboy natin after natin sila mga alagaan mga katropa. So sa episode na to mga katropa, pag-uusapan natin ano pa yung sinasabi nila na ginto sa likod ng pag-aalaga ng mga baboy. So, may maganda pa bang hinaharap ang piggery business dito sa Pilipinas? So mga katropa, handa na ba kayo? Tara pag-usapan natin yan at himay-himayin natin. Well, unang positibong bagay sa pagbababoyan mga katropa ay yung mataas na demand. Alam nyo ba na sa bawat Pinoy o na Pilipino na kumakain, ang baboy is average na nakaka-consume ng 15 kilos kada taon. So, ibig sabihin ako pala bilang isang Pilipino, yung average, hindi ko namamalayan, nakaka-consume pala ako ng 15 kilos na baboy sa loob ng isang taon. So, ibig sabihin nito kahit tumaas ang presyo, kahit may okasyon man o wala, ang baboy ay isang basic commodity, simple, normal, natural na pangangailangan. Hindi ito parang gadget o damit na pwedeng ipagpaliban mo muna and saka ka na bumili. So sa madaling salita mga katropa, hanggat may kumakain ng baboy, ibig sabihin mayroong market sa pig business. Ayan. And isa pa, pangalawa, is yung ang negosyo na to kasi mga katropa is very flexible. Hindi nito kailangan maging milyonaryo ka agad. Ayan, pwede ka muna magsimula as backyard farmer katulad natin. So, pwede kang magsimula sa isa o dalawang baboy hanggang 5 piglets na maaari mong alagaan sa likod ng iyong bahay. And then kung may budget ka mga katropa, pwede ka nang mag-start ng commercial piggery. Okay. May mga choices ka na pwede mong pamilian. Nandyan yung pag-aalaga ng fattener. Ibig sabihin nito mga katropa, aalagaan mo ang iyong baboy mula piglets and palalakihin mo ng 3 to 4 months and saka mo siya ibibenta. So dito sa ganitong klase ng negosyo is ibig sabihin nito mabilis ang ikot ng pera. Kasi pagbenta mo ng baboy mo, may pera ka na kaagad. So parang kaliwaan lang, di ba? Ang isang konsepto pa ng negosyo ng baboyan is yung tinatawag na breeding. Ibig sabihin nito, mag-aalaga ka ng inahin na baboy o dumalagang baboy at gagawin mo tong paanakin. So, ibig sabihin nito, may sarili kang supply, parang pabrika ng mga piglets. So, itong negosyo, ganitong ori ng concept ng negosyong baboyan, ay ito yung pang long term. And ibig sabihin nito, malaki rin ang profit margin nito mga katropa. So, ibig sabihin, mamumuhunan ka, pero siguradong may balik. Ayan. And ang pangatlo naman mga katropa is yung ano ba yung mabilis na ROI. Sa fattener mga katropa, sa loob ng 100 to 120 days, so mga 3 months to 4 months o mahigit 3 buwan hanggang 4 na buwan na pag-aalaga, pwede kang mag-harvest. And kung ikukumpara ito sa ibang livestock o pagtatanim ng mga prutas at halaman, inaabot ng taon bago mamunga. And yung iba naman is pinabagyo pa. Sa baboy kasi ang pera mo ay mabilis na pabalik sa iyo kasama ng tubo basta tama lang yung pag-aalaga mo.
Well, take note lang mga katropa kasi marami ring mga challenges sa negosyo ng pagbababoyan and itatalakayin natin yan sa mga susunod natin ng mga vlogs and episode mga katropa. Ang ikaapat is marami ng tulong ngayon na maaari nating makuha. Dati kakaba tayo sa amoy at sakit pero ngayon ang biosecurity measures nandyan na. So meron ding mga odorless piggery technology na maaari nating i-implement sa ating baboyan katulad nila yung ng rice hull breeding mga katropa. So plus yung iba't ibang suporta na makukuha natin sa Department of Agriculture na may mga program in the form ng at iba't ibang mga organization, mga livestock organization sa iba't ibang parte ng Pilipinas na maaaring makatulong sa atin sa pagbibigay ng seminar, tamang kaalaman at iba pang assistance para sa mga kapwa natin ag-racer. So ibig sabihin nito, hindi tayo nag-iisa sa industriyang ito and maraming mga na tao na involved rin talaga and very active sa negosyong ito. So kaya yung support system ng pagnenegosyo ng baboyan is talagang nandun mga katropa. And syempre, ang panglima naman is walang tapon sa baboy kasi. Ibig sabihin nito mga katropa, bukod sa karne, ang dumi ng baboy ay pwedeng gawin na organic fertilizer o yung tinatawag na pwede ring biogas. So, pwede itong ibenta sa mga magsasakan na maaaring gamitin sa kanilang garden, sa kanilang mga pananim, and dagdag kita ito ay makakatulong pa sa kalikasan natin mga katropa. And simple lang naman, basta sa bawat negosyo, lagi nating isipin na merong risk. And sabi nga nila, kung hindi ka susubok, paano mo matututunan, paano mo malalaman na yun pala yung dapat gawin. So sa negosyong baboyan, maraming mga hindi nagtatagumpay sa unang pagsubok. Pero along the way, habang tumatagal, lalo silang nade-develop nila yung kanilang mga skills, yung kanilang mga kaalaman, and malaking tulong yan para at least sa mga susunod na cycle, is lalo pa nilang galingan, lalo pang maging mas maganda at mapabuti yung kanilang pagnenegosyo sa negosyong baboyan. Isa pa, kung masipag ka mga katropa at madiskarte at laging nag-aaral, importante yon, laging nag-aaral para at least ma-upgrade mo yung iyong kaalaman. Dito kasi ang matatag na pundasyon sa negosyo ng pagbababoyan ay syempre yung skills and knowledge. Ayan. And syempre, isa sa mga gusto rin ng mga magbababoy is yung magkaroon ng financial freedom. Ayan. So, na maaari natin makuha kapag nagbenta na tayo ng ating mga alagang baboy. So, sana mga katropa naka-inspire sa inyo itong ating usapang business ngayong araw na to. And syempre, huwag niyong kalimutang i-like, share, and i-subscribe na rin para lagi kayong updated sa iba't ibang mga tips, ayan, at mga kwento at karanasan ng mga magbababoy, iba't ibang negosyante dito sa Pilipinas. Ako po mga katropa, si Kabady Moko, nagsasabing sa tamang diskarte, ang pangarap ay kayang-kayang maabot. Hanggang sa muli mga katropa, ito po si Kabady Moko. Maraming salamat at paalam.